Paanyaya di baryong ilay kilala, hindi ko akalaing ang isang simpleng paanyaya sa isang kasayahan ang maglalagay sa amin sa panganib. Ako si Marco, 24 taong gulang, at mahilig talaga akong dumalo sa mga fiesta sa iba't ibang bayan. Kasama ko lagi ang aking mga kabarkada, sina Alvin, Ehe at Lito. Malalapit kaming magkaibigan mula kolehiyo, at kung saan maisaya, siguradong naroon kami. Noong buwan ng Mayo, habang nasa karinderya kami't nagpapahinga mula sa mainit na araw, may lumapit sa amin, si Rodel, dating kaklase ni AA, na ngayon ay naninirahan sa isang baryo sa probinsya ng Quezon. Sabi niya, mga pre, may sayawan sa amin sa Sabado. Bihira lang to, taunan lang at kakaiba ang selebrasyon. Kung gusto niyo ng adventure, samahan niyo ako. Hindi na kami nagdalawang isip. Mahilig kami sa kakaiba. Adventure nga, ika nga. Kaya naman nagplano kami agad. Ang paanyaya ay para sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan. Sabi ni Rodel, wala masyadong signal doon, pero sulit naman daw dahil sagana sa pagkain, inuman at sayawan. Dumating ang araw ng Sabado. Sumakay kami ng van pa Quezon. Habang bumabagtas kami, unti-unti nang nawawala ang signal sa aming mga cellphone. Sa unay nakakatawa lang, pero habang tumatagal, napapansin na naming parang lumalalim ang katahimikan ng lugar. Parang wala ng tao sa paligid, bulong ni Alvin. Siguro kasi malayo na tayo sa sentro, sagot ko, bagamat may kaba na rin akong nararamdaman. Mga bandang 5:00 ng hapon, narating namin ang baryo. Payapa. Napakatahimik. Wala man lang tumatahol na aso o naglalarong bata. Pero may kakaibang aliwalas ang lugar, malinis, malamig ang hangin, at ang mga bahay ay gawa sa kahoy, parang sinaunang panahon. Halos lahat ng tao ay nakasuot ng lumang barong at saya, tila ba luma ang moda ng kanilang pamumuhay. Pagdating namin, sinalubong kami ng ilang matandang babae. Magandang hapon po. Mga bisita ba kayo ni Rodel? Tanong nila habang nakangiti. Opo, sagot namin. Narito po kami para sa sayawan. Ah, mabuti naman. Nakahanda na ang lahat mamayang gabi. Magpahinga muna kayo. May silid kayong tutulugan sa bahay ni Aling Sabel. Ikinagulat namin nang malaman naming may nakahandang kwarto para sa amin, para bang inaasahan na talaga nila ang aming pagdating. Pero dahil pagod kami sa biyahe, hindi na kami masyadong nag-isip. Nagpahinga kami saglit at pagkatapos ay naghanda na para sa sayawan. Pagkalubog ng araw, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga taga-baryo sa plaza. May malaking entabladong kahoy, at sa gitna nito ay may orkestra, hindi modernong banda, kundi mga violin, bandurya, at mga instrumentong tila noong panahon pa ng Kastila. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang tao. Ang iba ay tila hindi namin nakita kaninang hapon. Napansin namin ni Alvin na maraming mukha ang parang hindi kumikibo, nakatitig lang, ngunit palaging nakangiti, pero may malamig na tingin. Hindi namin maintindihan kung bakit, pero may bumabagabag sa amin. Napapansin niyo ba? Tanong ni Ehe. Parang masyadong mabait ang lahat. Sagot ni Lito. Parang scripted. Habang tumutugtog ang musika, tinawag kami ng isang lalaki na tila tagapamahala ng okasyon. Kayo po ba ang mga bisitang dumayo mula sa syudad? Tanong niya. Opo, sagot namin. Magandang gabi. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdalo. Ang inyong presensya ay mahalaga. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya roon, pero ngumiti na lang kami at nagpasalamat. Maya-maya pa, inanyayahan kaming sumayaw. Sa una ay masaya, sumasabay kami sa tugtog, pinapalakpakan pa kami ng mga tao. Pero habang tumatagal, may napansin kaming kakaiba, hindi tumitigil sa pagsasayaw ang mga taga-baryo. Kahit parang hinihingal na, hindi sila humihinto. Pre, tingnan mo si kuya. Namumutla na, pero sayaw pa rin ang sayaw, bulong ni Ehe. Mukhang hindi sila napapagod, sabi ko. At saka namin napansin, may ilang nakapikit habang sumasayaw. Parang wala sa sarili. Tila hipnotisado. Biglang may lumapit sa amin na matandang lalaki. Mahina na ang kanyang tinig pero mariin ang pagkakasabi, mga iho umalis na kayo bago maghating gabi. Huwag kayong magpapaiwan. Hindi lahat ng sumasayaw dito ay tao. Nagkatinginan kami. Nang lingunin namin siya, wala na ang matanda. Napasinghap si Alvin. Bro, may mali talaga dito.
At doon nagsimula ang hindi na naming malilimutang gabi. Pagkatapos naming makarinig ng babala mula sa matandang lalaki na misteryosong nawala agad, para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Biglang bumigat ang hangin. Sa kabila ng mga tugtugin at palakpakan, naramdaman naming para kaming nahulog sa gitna ng isang palabas na hindi namin maintindihan. Nagkatinginan kami ni na Alvin, at Lito. Tahimik. Parang sabay-sabay naming naisip, may hindi tama rito. Pero sinubukan naming itago ang kaba. Ayaw naming makatawag pansin. Ayaw naming magmukhang bastos sa mga taga-baryo. Kaya kunwari patuloy pa rin kami sa pakikisaya. Sa entablado, patuloy ang tugtugan ng lumang musika, parang klasikal na Kastila, pero may tila kakaibang tunog sa ilalim nito. Parang may bahid ng panaghoy o ungol na halos hindi mo marinig maliban na lang kung talagang pakikinggan mo. Ang mga sayaw ay mas naging masigla. Pero hindi tulad ng normal na kasayahan, ang galaw ng mga tao ay sabay-sabay, saktong-sakto sa kumpas ng musika. Parang mga manika na sabay-sabay na pinagalaw ng kung sino man. Napansin niyo ba yung mga mata nila, bulong ni habang nagsasayaw kami sa gilid? Anong meron? Tanong ni Lito. Yung ibang sumasayaw nakapikit. Pero gumagalaw pa rin ang tama. Wala man lang sablay. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko, kaya sinipat ko ang isa sa mga babaeng sumasayaw sa gitna ng plaza. Nakangiti siya pero ang mga mata niya sarado. Buo ang kumpas ng katawan niya sa ritmo. Hindi natitisod. Hindi lumilihis. Parang sinasaniban. Doon ako napatingin sa paligid. Halos kalahati ng mga sumasayaw ay nakapikit. Hindi to normal, bulong ko. Walang ganitong sayawan sa kahit anong baryo. Tumango si Alvin. Wala rin akong nararamdamang kasiyahan sa lugar. May bumubulong sa utak ko, pero hindi ko marinig ng buo. Maya-maya pa ay may dumaan sa harap namin na matandang babae. Nakasuot siya ng kulay abong saya na tila hinabi sa kamay. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, tumigil siya at mumiti, ngunit hindi mabait ng ngiti. May halong pananabik. Isa sa inyo ang mapipili, bulong niya, halos pabulong lang pero sapat para marinig ko. Tapos lumakad na siya, dire-diretso, at sinundan ng ilang batang tila hindi normal ang lakad. Nilapitan kami ni Rodel, ang kaklase ni na nagyaya sa amin sa baryo. Napansin niyang tahimik kami. Oh, bakit ang lalalim ng iniisip niyo? Dapat masaya. Once a year lang to. Wala kayong ganito sa Maynila, di ba? Rodel, tanong ni Lito, ano ba talaga ang selebrasyon na to? Parang hindi ito normal na pista. Napangiti si Rodel, pero hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, nagbiro pa, basta sumayaw lang kayo. Huwag kayong sumuway. Kapag pinatigil kayo, saka lang kayo titigil. Yun lang ang patakaran. Nagulat kami sa tono niya. Hindi na siya iyong masayahing Rodel na kakilala ni May bigat ang kanyang boses. Para bang hindi siya ang nagsasalita. Nang bumalik siya sa gitna ng sayawan, napansin naming unti-unti na kaming naiiba. Kaming apat na lang ang hindi nakasuot ng lumang kasuotan. Karamihan ay tila nakalutang sa eksena, pero kami, alerto, gising na gising. Lumapit sa amin ang isang batang babae, mga 6 o 7 taong gulang, walang saplot sa paa, at may maduming damit. Inabot niya ang kamay ko at mahina niyang sinabi, kung gusto niyo pang makauwi, tumakbo kayo mamaya. Kapag tumunog ang kampana ng 3 beses, ibig sabihin nun nagsimula na ang pag-aalay. Bago ko pa siya matanong, tumakbo siya palayo at nawala sa madilim na eskinita. Pinagpawisan ako ng malamig. Hindi na ako makatiis. Mga pre, kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. Pero bago kami makalayo, tumigil ang musika. Biglang katahimikan. Para bang huminto ang oras. Tumigil ang lahat ng sumasayaw at sabay-sabay nilang hinarap ang isang matandang babae na umakyat sa entablado. Mataas ang kanyang buhok, puting-puti at suot niya ay kulay itim na bestida. May hawak siyang baston na parang ahas ang hugis. Mga anak, sabi niya. Narito na naman tayo para sa taunang pagbibigay-pugay. At ngayong gabi may mga bagong bisita tayong dumating. Tuwang-tuwa ang ating mga ninuno. Sabay-sabay na pumalakpak ang mga taga-baryo, lahat na nakapikit kanina, ngayon ay dilat na, pero namumula ang mga mata. Napatras kami.
Lumingon ako sa paligid, may mga taong unti-unting lumalapit sa amin. Mabagal pero sabay-sabay. Parang sinasadyang tabingan kami. Hindi tayo makakatakas kung hindi tayo maghihiwalay, bulong ni Ehe. Hatiin natin ang lakas nila. Pero paano kung itanong ni Lito, nanginginig na? Basta, maghiwalay tayo. Sa tayo magkita, yung nakita natin kanina bago pumasok sa baryo. Tumango kami. At sabay naming binigla ang pagtakbo, naghiwa-hiwalay sa magkakaibang direksyon. Habang tumatakbo ako sa madilim na kalsada, naririnig ko ang pag-iyak ng musika. Hindi tunog ng instrumentong masaya. Para siyang umiiyak sumisigaw. May halong sigaw ng hayop. Sa likod ko may mga yapak. Marami. Mabibilis. At sa malayo isang kampana ang tumunog. Isang beses. Sa bawat hakbang ko palayo sa plaza, parang bumabagal ang oras pero bumibilis ang pintig ng puso ko. Ang unang kampana ay parang itim na senyas ng kapahamakan. Tumalbog ang tunog sa hangin, parang sigaw na tinatawag ang mga nilalang sa dilim. Habang tumatakbo ako, naramdaman kong may sumusunod sa akin, hindi isa, hindi dalawa, parang marami. Hindi ko na makita sina Alvin, Ahee at Lito. Napalingon ako sa likod. Walang anino, pero ramdam ko na may presensyang malapit. Napakalapit. Nagtagumpay akong makalayo mula sa plaza at pumasok ako sa isang makitid na eskinita na tila dinisenyo para lituhin ang mga hindi taga-roon. Ang paligid ay madilim, ang ilaw ng buwan ay bahagya lamang ang sinag. Bawat pagliko, may naririnig akong kaluskos sa mga dahon at yapak na padahan-dahan, ngunit tiyak ang galaw. Nakarating ako sa likod ng isang lumang bahay. Doon ako nagtago, habol ang hininga at pilit pinakakalma ang sarili. Sa dilim, nanatili akong walang kibo. Sa gilid ng aking paningin may dumaan. Isang babae. Nakaputing duster, tila bata. Huminto siya ilang hakbang mula sa kinatataguan ko at mumiti sa kawalan. Alam naming naririto ka, anya sa malamig na tinig. Hindi mo kami malilinlang. Ngunit tumalikod siya at naglakad muli. Dahan-dahan. Hindi ko alam kung nalinlang siya o talagang sinadyang iwanan akong buhay. Doon ko naramdaman ang biglaang pagbigat ng talukap ng mata ko. Pagod. Sobra. At kahit pilit kong labanan, parang may bumubulong na. Pumikit ka muna saglit lang si panaginip o babala? Pagdilat ko ng mata, wala na ako sa baryo. Nasa gitna ako ng kakahuyan. Madilim pa rin, ngunit maliwanag ang buwan. Sa harapan ko ay may matandang babae. Hindi siya kaakit-akit, kulubot ang balat, nakalugay ang buhok, at may mga tila punit na damit. Pero hindi takot ang una kong naramdaman kundi lungkot. Mabait kang bata, Anya, hindi ka dapat mapabilang sa pag-aalay. Kaya mo patong takasan, pero kailangan mong makinig. Nasaan ako? Ano to? Tanong ko, kahit alam kong panaginip yun. Nasa pagitan ka ng kamalayan at bangungot, sagot niya. At narito ako para balaan ka, ang baryong pinasok mo ay hindi na bahagi ng mundong alam mo. Isa na itong lugar na hawak ng mga nilalang na matagal nang nakakulong sa dilim. Bawat taon, nagpapakain sila para hindi muling makawala sa ibang dako. Paano kami makakatakas, nanginginig kong tanong. 3 beses tutunog ang kampana. Sa ikatlong beses, isasara na ang daanan palabas. Kung hindi kayo makalabas bago noon magiging bahagi na rin kayo ng sayawan. Napahigpit ang hawak ko sa panaginip. At ang mga nawawala, tanong ko. Hindi na nawawala pinapalitan. Ibig sabihin, bawat kaluluwa may kapalit na katawan. Lahat ng mukhang nakita nyo kanina hindi na tao. Ginamit na sila, ginaya, inaral ang kilos, at ginawang anyong tao, para lokohin ang susunod. Paano ko malalaman kung sino ang totoo? Ngumiti ang matanda at tumuro sa dibdib ko. Makinig sa tibok ng puso mo. Ang totoo, hindi kailanman magpapanggap para lamang makalapit. Paggising takot bigla akong nagising. Madilim pa rin. Naroon pa rin ako sa likod ng lumang bahay, nanginginig at pawis na pawis. Basang-basa ang likod ko, parang lumusong sa ilog. Nilingon ko ang paligid, tahimik. Pero hindi mapakali ang puso ko. Tunog. Tumunog na ang kampana sa ikalawang pagkakataon. Muling bumalik ang kaba. Alam kong wala ng oras. Kailangan ko ng tumakbo.
Kailangan kong mahanap sina Alvin at Hay. Ngunit bago ako makakilos, may narinig akong mahina parang ungol. Dahan-dahan akong sumilip sa kabilang bahagi ng bahay. May taong nakayuko at may dinudukot sa isang sako. Parang may iniilalim siya. Nang tumapat ang liwanag ng buwan, nakita ko, isang paa ni Alvin. Alvin, sigaw ko, ngunit huli na. Napalingon ang nilalang. Hindi na ito tao. Mababa ang katawan, mahaba ang lieg, at ang mukha'y nahati sa gitna, lumalabas ang matatalim na ngipin. Tumakbo ako, mabilis. Hindi na ako lumingon. Puno ng luha ang mga mata ko. Hindi ko alam kung nakuha na nila si Alvin o kung buhay pa siya. Yendis, batang muling nagpakita sa pagtakbo ko palabas ng baryo. Muling nagpakita ang batang babae na nagbabala sa akin sa sayawan. Inaalay na ang isa sa inyo, sabi niya. May isa pa kayong pagkakataon. Hanapin mo ang sapa. Doon mo matatagpuan ang daanan paalis. Pero huwag kang papasok sa simbahang bato, ito ang bitag ng mga nagkukunwaring banal. Napatingin ako sa direksyon ng simbahan. Gawa ito sa lumang bato at kahit malayo, naramdaman kong may humihigop ng lakas ko mula roon. Nasaan na si Nakhe at Lito, tanong ko. Hindi na sumagot ang bata. Umikot at nawala muli sa dilim. Patungo dali sa pamuli akong naglakad, mahina na ang tuhod ko. Hawak ko ang maliit na kutsilyo sa bulsa na dala ko para sana sa piknik. Alam kong walang saysay iyon laban sa mga nilalang, pero mas mabuti na kaysa wala. Sa kalagitnaan ng kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin. At ang tunog ng dumadaloy na tubig. Nasa malapit na ako sa sapa. Sa likod ko, wala pa ring tunog. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Paglapit ko sa gilid ng sapa, nakita ko si Hay. Basang-basa, may sugat sa braso, nanginginig. Marco, mahina niyang tawag. Hay! Salamat sa Diyos! Tumakbo ako sa kanya at niyakap siya. Nasaan si Lito? Hindi ko alam. Naghiwalay kami kanina. Pero narinig ko ang sigaw niya sa simbahan. Napatingin kami sa malayo. Mula sa simbahan, may lumalabas na usok. Mabagal. Maitim. At may amoy na parang sunog na buhok. Tunog. Ikatlong kampana. Napakapit si Hay sa braso ko. Marco, sarado na ang daan, pagkapatunog ng ikatlong kampana, parang may bumagsak na pader sa paligid namin ni Hay. Tumigil ang hangin. Ang mga kuliglig at palaka na kanina iingay sa gabi, biglang tumahimik. Dahan-dahan naming nilingon ang paligid ng sapa. Wala na ang batang babae. Wala ring tunog ng tubig. Tila ba inalis ang buhay sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman namin ang matinding lamig, pero hindi malamig na karaniwang dulot ng gabi, kundi lamig na parang gumagapang sa buto. Marco, bulong ni Hay. Sarado na ang daan palabas. Anong gagawin natin? Huminga ako ng malalim. Kung totoo man ang sinabi ng matandang nakita ko sa panaginip, may paraan pa. Pero kailangan muna nating malaman kung ano ang pinagmumulan ng lahat ng to. Kailangan nating maintindihan kung bakit nila ginagawa to. Hindi na kami bumalik sa baryo. Sa halip, sumunod kami sa ilog pataas. Hanggang sa may nakita kaming malaking punong balete. Sa ilalim nito ay may parang hukay, malalim, paikot, may mga sinaunang simbolo sa paligid. Tila isang altar. At sa gitna nito, may mga buto, bungo, kalansay, at ilang piraso ng damit ng modernong tao. Diyos ko, sabi ni Hay. Mga biktima. Napansin naming may markang inukit sa mga bungo, parang hugis buwan na hati sa dalawa. May nakakakilabot na pagkakapareho sa mga simbolong nakita ko sa sayawan, sa damit ng mga matanda, at sa baston ng matandang babae sa entablado. Habang tinititigan namin ang mga kalansay, may narinig kaming papalapit na tinig. Mga dayodi. Malamig ang boses. Napakapalad ninyong makarating dito. Ibig sabihin, pinili kayo. Mula sa likod ng balete ay lumitaw ang matandang babaeng may baston na parang ahas, ang nanguna sa sayawan kagabi. Kasama niya ang tatlong matanda at isang lalaking hindi na namin agad nakilala. Paglapit ng lalaki, dumilat si A at napaatras. Si Rodel. Ngunit iba na ang hitsura ni Rodel. Ang kanyang balat ay naninilaw, namumula ang mata, at ang kanyang bibig ay may itim na laway na tumutulo mula sa gilid.
Hindi na siya ang Rodel na kilala nyo, wika ng matanda. Matagal na siyang sa amin. Ginamit lamang siya para maanyayahan kayo rito upang maging handog. Handog? Para saan? Galit kong tanong. Ngumiti ang matanda at inilagay ang kanyang baston sa ibabaw ng hukay. Tuwing 5 taon, kailangang maghandog ng bagong laman at dugo ang baryong ito sa mga tagabantay sa ilalim ng lupa. Mga nilalang na unang nanirahan sa lupang ito, higit pa sa tao, higit pa sa aswang. Kung hindi kami mag-aalay, sila iaakyat muli at dudurugin ang lahat. Kaya kayo may pista. Sayawan, tanong ni Ehe, nanginginig. Isang pagkukunwari. Isang anyo ng pagdiriwang upang hindi matakot ang mga bagong handog. Kapag masaya ang simula, hindi nila mararamdaman ang kapahamakan hanggang huli na. Mga demonyo kayo, bulalas ko. Tumawa lang sila. Tao rin kami, Marco. Pero pinili naming mabuhay. Pinili naming isakripisyo ang ilan para sa kapakanan ng karamihan. Napansin kong lumalapit ang isa sa mga matatanda kay Ehe. Hinawakan siya sa balikat. Itong isang ito matibay. Marami ang may gusto sa kanya. Malakas ang espiritu. Masarap ito sa kanila. Hinugot ko ang maliit kong kutsilyo, ang tanging armas ko, at sumugod ako. Sinaksak ko ang braso ng matanda. Napaurong siya at napasigaw, ngunit hindi dugo ang lumabas, kundi itim na likido na may amoy ng bulok na laman. Tumakbo kami ni Ehe. Walang direksyon. Ang mahalaga, makalayo. Sa pagtakbo namin, napadpad kami sa lumang bahay kubo sa gilid ng gubat. Nakasara ang pinto, ngunit sa pangalawang katok ay binuksan ito ng isang matandang lalaki na maihawak na kutsilyong kahoy at may mga anting-anting salig. Pasok mabilis, Anya. Yanif katotohanan mula si albularyo sa loob ng bahay, amoy insenso at damo. May mga orasyon sa pader. Mga albularyong kagamitan. Inilapag kami ng matanda sa bangko at sinabing, hindi kayo ang una. Bawat 5 taon, may mga dumadayo sa baryong iyon at hindi na nakakaalis. Ako ang natitirang buhay mula sa huling batch. Napatulala kami. Isa ako sa mga dinala roon. Pero bago ako may alay, tinuruan ako ng matandang tagapangalaga ng sapa, ang parehong matanda na bumisita sa panaginip mo, iho. Bakit hindi mo sila pinigilan? Tanong ni Ehe. Sinubukan ko, sagot ng albularyo. Ngunit may kasunduan ang buong baryo. At ang lakas ng mga nilalang ay lumalakas tuwing panahon ng pista. Pero kung gusto niyong makaalis, kailangan nating sirain ang puso ng ritual, ang altar sa ilalim ng simbahan. Napakunot noo ako. Sabi ng bata, bitag yon. Totoo, sagot ng matanda. Ngunit iyon din ang ugat. Kung masisira ang bato ng kaluluwa sa gitna ng altar, mahihina ang ugnayan ng mga nilalang sa mundong ito. Pero dapat niyong malaman, may kabayaran. Hindi lahat ay makakaligtas. Tumingin ako kay Ehe. Hindi natin pwedeng iwan si Lito. Narinig natin siyang naroroon. Tumango si Ehe. Kahit gaano kadilim, babalikan natin siya. Muling paglalakbay, simbahan, dumaan kami sa likod ng gubat para makalapit sa simbahan. Bago kami umalis, binigyan kami ng matanda ng mga gamit, asin, bawang, maliit na bote ng langis, at anting-anting. Kapag may nilalang na lumapit, ibugan niyo ito, Anya. Hindi man nila ikamatay, hihina sila. Pagsapit ng simbahan, tahimik ang paligid. Wala ng kampana. Wala ring ilaw. Ngunit sa loob, may nag-aapoy na itim na apoy sa gitna ng altar. At sa likod nito, may aninong nakatayo. Nakatalikod sa amin. Si Lito. Sa loob ng lumang simbahan, tahimik ang lahat maliban sa pag-alo ng itim na apoy sa gitna ng altar. Hindi ito karaniwang apoy, bagamat mailiwanag, itim ang kulay nito at tila may gumagalaw sa loob, parang mga anino na nagsasayaw. Nakapako ang tingin namin ni Ehe sa aninong nakatayo sa likod ng altar. Si Lito. Lito, tawag ni Ehe, mahinang-mahina, nanginginig. Walang sagot. Hindi gumalaw ang katawan ni Lito. Tila ba nakatayo lamang siya doon na parang estatwa, walang malay o baka wala ng kaluluwa. Dahan-dahan kaming lumapit. Hawak ko sa isang kamay ang bote ng langis na ibinigay ng albularyo, habang nasa bulsa ang anting-anting. Sa bawat hakbang namin ay parang lumalalim ang lamig sa paligid.
Wala namang hangin, pero dumadagundong ang tibok ng puso ko, parang tinatawag ng simbahan ang sarili kong kaluluwa. Paglapit namin kay Lito, doon lang siya gumalaw, dahan-dahan niyang iniangat ang ulo at tumingin sa amin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mapula. Nanginginig ang kanyang panga at may tumutulo sa gilid ng kanyang bibig na kulay abo at parang alkitran. Lito, sigaw ni He. Napaatras si Lito. Para bang kinikilala niya kami, pero may humihila sa kanya palayo. Mga friend, bulong niya. Umalis kayo. Di ko sila mapigil at bigla siyang sumigaw ng malakas, isang hiyaw na hindi na kanya, isang boses na malalim, parang hayop na sinaniban. Napatras kami. Biglang sumabog ang mga ilaw ng kandila sa paligid ng altar. Mula sa sahig, umangat ang tatlong nilalang na tila mga taong butot balat, mahaba ang lieg at dila, at ang mata ay kumikislap sa dilim. Mga nilalang sa ilalim ng lupa, bulong ko. Agad kong binuksan ang bote ng langis at ibinuga sa isa sa kanila. Nagsimulang mangisay ang nilalang at umatras, halos matunaw ang balat nito. Si Ehe naman ay kumuha ng asin at inihagis sa isa pang nilalang. Nagliyab ito at napasigaw ng pagkalalim-lalim, parang sigaw ng 1,000 kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ko si Lito. Nanlalambot siya at nanghihina, pero buhay. Hindi pa huli, Lito. Lalaban tayo, sabi ko, halos maiyak. Yan kasaysayan ng altar, Dens, pakikipagkasundo, habang nagtatago kami sa gilid ng altar, biglang lumitaw ang matandang babaeng may baston. Hindi na siya nakangiti ngayon. Galit ang kanyang mukha, at tila umiitim ang balat niya habang nagsasalita. Pinilit niyong sirain ang kasunduang itinakda mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Ang kasunduan ng dugo para sa kapayapaan ng baryo. Anong kasunduan? Tanong ko habang buhat si Lito. Ang baryong ito ay dating ordinaryo. Ngunit noong panahon ng digmaan, dumating ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Gabi-gabi nilang pinapatay ang mga bata, kinakain ang mga buntis, at winawasak ang kabuhayan ng mga tao. Nang halos mapuksan na ang buong baryo, lumapit ang mga matatanda sa isa sa mga nilalang. Nakipagkasundo. Mag-aalay sila ng laman kada 5 taon kapalit ng kapayapaan at kasaganahan. Kung hindi, babalik ang bangungot ng nakaraan. Nilingon ko si He. Kaya pala tahimik ang baryo, kaya walang aso, walang bata, dahil sila ay mga ginamit na katawan na lamang, sabi ng matanda. At ngayon kayo ang magiging susunod. Yan bato ng kaluluwa, itinuro ng matanda ang itim na apoy sa gitna ng altar. Yan ang bato ng kaluluwa. Diyan nakaimbak ang lahat ng alay sa mga nakaraang taon. Mga kaluluwa ng inosenteng dinala rito, lalaki, babae, matanda, bata. Bawat sigaw nila ay nakabilanggo sa apoy na yan. At kung sirain nyo yan, mawawala ang kapayapaan. Babalik ang matinding gutom sa mga nilalang. Tumayo si Ehe, humakbang palapit sa bato. Hindi namin pinili to, kayo ang pumili para sa amin. Pero hindi namin hahayaang mangyari ito muli. Naglabas siya ng sako ng asin at ibinuhos sa paligid ng altar, habang ako'y binuhusan ang bato ng kaluluwa ng langis. Nagsimulang manginig ang buong simbahan. Umuga ang lupa. Ang itim na apoy ay nagsimulang mag-alab at parang umiiyak, isang tunog ng libo-libong sigaw at panaghoy. Sumigaw ang matanda. Hinto! Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Ngunit huli na. Binato ko ang anting-anting sa gitna ng bato. Tumama ito sa apoy at isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang sumiklab. Yan kabayaran pagkatapos ng liwanag, walang tunog. Walang galaw. Para kaming bingi. Ang simbahan ay gumuho. Pumasok ang malamig na hangin. Sa ilalim ng mga guho, naririnig pa rin namin ang mahihinang ungol ng mga nilalang. Unti-unti silang natutunaw, kasabay ng itim na apoy. Si Lito ay nakahiga, nanghihina pero buhay. Ngunit ang albularyong tumulong sa amin hindi na namin nakita. Nakita ko sa gilid ng simbahan ang baston ng matanda, basag na. May mga abo sa paligid. Sila rin ay natunaw. Paglabas namin sa simbahan, hindi na ganoon ang hitsura ng baryo. Ang mga bahay ay abandonado, putik-putik, at parang matagal nang walang tao. Ang mga ilaw sa plaza ay sirang-sira. Wala na ang entablado. Wala na ang tugtugan. Para bang hindi na talaga ito isang buhay na baryo.
Yan is pagsisiwalat ng katotohanan sa tulong ng isang lalaking mangingisda na napadpad sa lugar kinabukasan, nakarating kami sa bayan. Sa presinto, ikinuwento namin ang lahat, ang sayawan, ang altar, ang mga alay, ang mga nilalang. Ngunit walang naniwala. Wala raw baryo sa lugar na tinutukoy namin. Ayon sa record, ang baryong iyon ay nasunog noon pang dekada 60 at wala nang nakatira simula noon. Pero alam naming totoo ang nangyari. Hindi kami nababaliw. Hindi kami nagpanaginip lang. At kung may susubok muli baka hindi na sila makalabas. Pagkatapos ng pagsabog ng liwanag sa simbahan at pagkawala ng itim na apoy, para kaming nawalan ng ulirat. Ang lahat sa paligid ay tila nahinto, walang ingay, walang galaw, at tila wala ng kulay ang mundo. Gumuho ang altar, nagsyalisan ang anino, at ang baryo ay naging isang guwang na bangungot na tila wala na sa kasalukuyang panahon. Nang muling bumalik ang aming pandinig at pakiramdam, unti-unti naming narinig ang marahang pagtulo ng ulan. Mahina, malamig at tila may pahiwatig. Naroon pa rin kami ni na at Lito, magkakatabi, basang-basa, nanginginig at punang sugat ang katawan. Umalis na tayo, bulong ni Lito, mahina ang boses, pero mailakas na sa kanyang mga mata. Tumayo kami, magkakayakap halos sa takot at pagod. Nilisan namin ang lugar ng simbahan habang pinagmamasdan ang paligid ng baryo na ngayoy ganap ng abandonado. Ang mga bahay na noong una naming inakalang may mga taong masaya, ngayoy mistulang mga kalansay ng nakaraan, sir, nabubulok at wala ng buhay. Sa aming paglalakad, napansin naming wala na ang mga daanan pabalik. Ang dating kalsadang dinaanan ng van ay tinubuan na ng damo at puno. Parang hindi na kami nasa parehong baryo. Tila ba ang lugar na ito ay hinihiwalay na sa mundo ng tao? Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni habang pinipilit suportahan si Lito. Ang sabi ng albularyo, kapag nasira ang bato ng kaluluwa, lalaya ang mga naalipin pero may kabayaran. Baka may natitirang nilalang pa na galit sa nangyari. At hindi kami nagkamali. Pag-usbong ng kasamaang naiwan habang binabaybay namin ang makipot na landas patungong kagubatan, nagsimulang magdilim ang paligid. Hindi dahil gabi na, kundi dahil may dumarating. Mula sa lupa, umuusbong ang itim na usok. Sa simula ay manipis, pero naging makapal na ulap. Nagulat kami nang may lumitaw mula rito, isang nilalang na hindi namin nakita kanina. Hindi ito kagaya ng ibang aswang. Ito ay mas malaki, mas matulis ang mga buto, at ang mga matay puro itim, walang puti, walang emosyon. Para itong nilalang na hinulma sa pinagsama-samang takot ng bawat biktimang nawala sa baryo. Ito na ang tagapaghiganti, bulong ni Lito. Siguro siya ang orihinal, ang pinakamatanda. Tumakbo kami, pero ang nilalang ay hindi na kailangang maglakad, lumulutang ito sa hangin, sinusundan kami habang umuungo ng malalim at naglalabas ng nakakabinging tunog. Hindi tayo makakalayo kung ganito lang ang lakas natin, sabi ko. Napansin ko ang natirang anting-anting sa bulsa ko. Nabasag man ang altar, baka may silbi pa rin ito. Inilabas ko ito at hinarap ang nilalang. Kung totoo kang nilalang ng dilim, dito ka harapin. Hindi kami alipin ng takot. Itinaas ko ang anting-anting at inusal ang orasyon na itinuro ng albularyo. Hindi ako sigurado kung tama ang pagbigkas ko, pero sa isang iglap, nagliwanag ang paligid, at ang nilalang ay umatras, sumigaw, at tila nabulag. Ngayon na, sigaw ko kina at Lito. Mabilis kaming tumakbo papasok sa kakahuyan. Hindi na kami nag-isip basta't paalis. Kahit gasgas, kahit madulas, kahit mapuno ng sugat at putik ang katawan namin, ang mahalaga ay makalayo. Kubod tabi ng gubat habang tumatakbo, may naramdaman akong kakaibang amoy, usok ng insenso. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang maliit na kubo sa gilid ng gubat, may ilaw sa loob at tila may taong gumagalaw. Lumapit kami, halos bumagsak sa pagod. Binuksan ang pinto at sinalubong kami ng isang matandang babae, hindi tulad ng mga nakita namin sa baryo. Ang kanyang mga mata ay malumanay, ang ngiti ay totoo. Nakasuot siya ng puting bestida at may hawak na dahon ng sambong. Mga anak, halina kayo. Alam kong darating kayo. Pipaano po ninyo? Tanong ni habang humihingal. Ibinulong sa akin ng mga espiritong nakawala. Matagal na silang nakakulong sa altar. At ngayon malaya na sila. Pinainom niya kami ng salabat, nilinis ang sugat ni Lito, at tinuruang muling huminga ng maayos.
Ano pong lugar to? Tanong ko. Ito ang hangganan. Ang tanging natitirang lugar na hindi pinasok ng kasamaan mula sa baryo. Mula rito, may daan palabas, daan pabalik sa totoong mundo. Ngunit hindi lahat ay nakakaabot dito. Kayo-kayo'y pinili para isalaysay ang katotohanan. Yendes paglabas mula ay si kababalaghan kinabukasan, habang abot-abot ang pasasalamat namin sa matanda, tinuro niya ang isang masikip na daanan sa likod ng bundok. Sundin ninyo ang landas na iyan. Sa dulo, may matandang ilog. Sa kabilang pampang, nandoon ang daang bayan. Naglakad kami, sugatan, pagod, pero buo ang loob. Habang papalayo, muli naming narinig ang sigaw ng mga kaluluwa sa hangin, pero hindi na sigaw ng galit, kundi sigaw ng kalayaan. Pagdating sa kabilang pampang, nakita namin ang isang matandang mangingisdang nag-aayos ng bangka. Agad niya kaming pinasakay at dinala sa bayan. Hindi kami makapaniwala, may mga sasakyan, mga tao, ilaw. Parang panaginip. Buhay pa kami. Kapag binalikan Edens Baryo. Matapos ang ilang linggo, sinubukan naming balikan ang lugar, kasama ang ilang otoridad at taga-baryo sa kalapit na bayan. Ngunit wala kaming nakita. Ang landas na dinaanan namin, napalitan na ng bagong taniman. Walang simbahan. Walang plaza. Wala ring baryo. Wala kundi isang matandang punong balete na nababalot ng abo at luma ng mga kandila sa paligid. Walang naniwala sa amin. Marami ang nagsabing gawa-gawa lang daw ito. Trauma. Kabaliwan. Pero alam naming hindi. Buhay kami. Nakaligtas kami. At habang buhay naming isa sa isip ang paalalang, hindi lahat ng pista ay para sa kasayahan. Minsan, ito ay panakip lang sa isang kasunduang kailangang pagdusahan. Pagkalipas ng ilang araw sa bayan, sinubukan naming ibalik ang normal na takbo ng aming buhay. Si Ihihi ay muling pumasok sa trabaho, si Lito ay nagpagaling sa isang klinika sa probinsya, at ako naman ay bumalik sa Maynila upang ayusin ang mga naiwan kong gawain. Pero hindi ito naging madali. Sa bawat pagsara ko ng mata, bumabalik ang imahe ng itim na apoy. Sa bawat ingay ng tricycle o bus, parang naririnig kong muli ang huni ng nilalang na humahabol sa amin sa gubat. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagdadala ng lihim na alam naming hindi kayang paniwalaan ng kahit sino. Yendes pagtanggi ng lipunan nais naming isiwalat ang katotohanan. Kaya't nagsimula kami ni Ehe na ilapit ang aming kwento sa mga lokal na mamamahayag. May ilang sumubok magsulat tungkol dito, ngunit agad silang sinabihan ng kanilang mga editor na huwag nang palakihin ang kwentong hindi mapapatunayan. May isang dokumentarista ang nagtangkang sumama sa amin pabalik sa lugar, dala ang kanyang kamera at mga kasamahan. Ngunit nang makarating kami sa mismong taniman na dating baryo, wala silang nakita. Wala ni isang palatandaan ng plaza, simbahan o lumang kubo. Parang ginunaw ang buong lugar, sabi ng dokumentarista. Wala ni isang bakas. Pinagtawanan kami ng ilan. Sa social media, may nagsabing peke raw ang kwento namin at ginagawa lang para sumikat. May nagtangkang i-verify ang pangalan ng baryo, pero hindi ito lumabas sa Google Maps ni sa mga lumang talaan ng munisipyo. Pero kahit kami pinagtawanan, hindi namin inurungan ang layunin naming isalaysay ang katotohanan. Yendes pagsulat ng dokumento dahil walang gustong makinig, kami na mismo ang nagsulat ng aming karanasan. Tinipon namin ang lahat ng detalye, mga litrato bago kami dumating sa baryo, mga screenshot ng text ni Lito, mga voice memo na na-record namin habang nasa loob ng simbahan, pati na rin ang mga pahina ng orasyon na galing sa albularyo. Ginawa namin itong isang mahabang dokumento, hindi lang simpleng kwento, kundi parang journal ng bawat nangyari. Naglagay rin kami ng mapa kung saan tinatayang lokasyon ng baryo, base sa tinahak naming ruta. Ipinadala namin ito sa ilang mga institusyon, unibersidad, simbahan, at maging sa ilang opisina ng pamahalaan. Ilan sa kanila ay tumugon ngunit karamihan ay puro pagtanggi. Hanggang sa may isang matandang propesor sa IHI na nagpakilalang si Ginoong Tadeo Alcantara ang nagpadala ng email. Yendes Professor Deshe naniniwala ang mga karanasang inyong isinulat ay hindi bago sa akin, sulat ni Ginoong Alcantara. Noong 1975, may estudyante rin akong nawawala ng ilang araw at pagbalik ay may kaparehong kwento. Sayawan sa baryo. Itim na apoy. Mga nilalang na gutom.
Ngunit nang aming puntahan ang baryo, wala ring bakas. Sinara namin ang kaso bilang trauma, ngunit hanggang ngayon, dala ko ang tanong, bakit paulit-ulit ito? Ipinatawag niya kami sa isang maliit na pulong sa kanyang bahay sa Quezon City. Pagdating namin doon, sinalubong niya kami ng mga lumang dokumento, mga kwentong probinsya, at mga larawan ng baryo na halos kapareho ng lugar na pinuntahan namin. Ang mga ganitong baryo ay tinatawag na lugar ng walang balik. Sa mga lumang kasulatan, sila raw ay nawawala at lumilitaw lamang tuwing may hinihingi ang mga nilalang na nananahan sa kanila. Walang tiyak na petsa, ngunit kadalasang sakto sa buwan ng pista. Binigyan niya kami ng bagong impormasyon, isang alamat mula sa Visayas tungkol sa sayaw ng itim na apoy, isang ritual ng kasunduan tuwing pista kung saan hindi lang masayang sayawan ang nangyayari, kundi isang okulto ng pag-aalay. Yan, lumang larawan naglabas si Ginoong Alcantara ng mga larawan ng kabataan noong dekada 60 at 70, nakasuot ng kasuotang sayaw sa plaza. Sa unang tingin parang normal. Masaya. May tugtugan. Ngunit sa background ng isa sa mga larawan ay may itim na anino na nakatayo sa gilid ng simbahan, walang mukha, walang mata. Hindi namin pinansin noon, anya. Pero nang mabasa ko ang kwento ninyo, bigla kong naalala ang mga batang hindi na nakabalik mula sa sayawan. Dalawa sa kanila ay pamangkin ng isa kong kaibigan. Yan panibagong gabing pista pagkalipas ng ilang linggo, habang muling nag-uusap kami nina Effie at Lito, isang balita sa radyo ang nagpahinto sa amin. Isang grupo ng kabataan ang nawawala matapos dumayo sa isang di kilalang baryo sa bundok ng Quezon para sa sinasabing sayawan ng kabataan. Sinasabing isa raw itong lokal na pista, ngunit ayon sa tigis, walang ganitong event sa kanilang lugar, napatitig kami sa isa't isa. Hindi pa tapos, bulong ni Ehe. Bumabalik na naman sila. At noon namin napagtanto, hindi lang isang beses nangyayari ang ganito. Ito ay paulit-ulit. Isang siklo ng kasamaan na binabalikan ng mga hindi nakakaalam. At kung walang magsasalaysay ng katotohanan, mananatili ito sa dilim. Yanis desisyon magsalita this, marami dahil sa balitang iyon, muli kaming lumapit sa ilang podcast at online storyteller sa Pilipinas na bukas sa mga kakaibang kwento. Isa sa kanila, ang host ng Kwentong Dilim, ay pumayag na i-feature ang aming karanasan. Ngunit may kondisyon, huwag ibunyag ang eksaktong lokasyon para maiwasan ang iba pang biktima. Nag-viral ang episode. Maraming nakarinig, marami ang natakot, at marami rin ang nagbahagi ng sarili nilang bersyon ng kaparehong baryo. May nagsabing noong 1990 may kaparehong baryo sa Isabela. May nagsabi noong 2006 may nawawalang grupo sa bundok ng Negros. Lahat may sayawan. Lahat may simbahan. Lahat may itim na apoy. Hindi basta kaso ng aswang. Napagtanto naming hindi ito simpleng istorya ng aswang. Ito ay mas malawak, isang uri ng pagkakakulong ng mga kaluluwa, kasunduan ng kadiliman, at isang ritual na hindi napuputol hanggat may nagpapakain sa gutom ng mga nilalang. At kami ang mga nakaligtas. Mga tagapagsalaysay. Pero habang buhay naming dala ang tanong, ilang baryo pa kaya ang lumilitaw tuwing pista? Ilang inosente pa ang malilinlang ng kasayahan, ngunit sa dulo iaalay bilang pagkain ng dilim. Makalipas ang ilang buwan, natutunan na naming tanggapin na may mga bagay sa mundong ito na hindi kailanman ganap na maiintindihan. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo, may mga batang nagsasayaw sa mga baryo, may mga taong nagpifiesta na hindi alam na ang saya nila ay may kapalit. Pero sa aming tatlo, ako, si He, at si Lito, hindi na kami kailanman magiging katulad ng dati. Minsang gabi, habang nagpapahinga ako sa bahay, isang mensahe ang dumating sa email ko. Galing ito sa isang babaeng hindi ko kilala. Ang subject ng email, nakita ko ang sayawan. Sa kanyang mensahe, ikinuwento niyang habang umuuwi raw siya sa kanilang probinsya sa Bicol, nadaanan niya ang isang maliit na baryo na noon niya lang narinig. May sayawan. May plaza. May simbahan. Lahat ng sinabi niya ay pamilyar. At sa huling bahagi ng kanyang mensahe, ito ang sinabi niya, nakita ko sila. Hindi sila tao. Pero nakikisayaw sila. Parang walang nakakapansin. Pero nakita ko sila. Kinilabutan ako. Agad kong tinawagan si He.
Nangyayari na naman, Bumabalik na naman sila. Yan pagbabalik pinagmulan, hindi namin alam kung matatawag pa kaming matapang, o sadyang tanga lang kami, pero sumang-ayon kaming balikan ang lugar. Hindi para makipagsayawan. Hindi para salubungin ang mga nilalang. Kundi para pigilan ang ibang tao na mahulog sa parehong bitag na kinasadlakan namin. Kasama ang ilang kabataang naniniwala sa aming kwento, nagtungo kami sa tinukoy na baryo sa Bicol. Gabi na nang kami makarating. At doon sa liwanag ng kandila, nakita naming muli ang eksenang hindi na dapat muling umulit, isang plaza. Isang sayawan. Mga taong masaya. At sa ilalim ng ilaw ng gasera, mga nilalang na nakikisayaw. May ilan na nakalutang. May ilan na may buntot. May isa na nahulog ang suot na mukha at bumulaga ang mahaba nitong dila at matutulis na ngipin. Ngunit walang nakakakita, kami lang. Yan panawagan nililin lang sa gitna ng sayawan, tinipon namin ang loob namin. Tumayo kami sa entablado, kinuha ang mikropono at sumigaw, tumigil kayo. Hindi ikipista ng AVG, ay kidahay ritual ng AV Aswang. Tumigil ang musika. Tumigil ang sayawan. Tumigil ang lahat. Unti-unti, isa-isang tumingin sa amin ang mga taong naroon, kasama na ang mga nilalang. At doon, napansin naming hindi lahat ng tao ay totoo ang iba sa kanila, wala ng mata, walang bibig, at parang mga manika lang na pinagalaw. Tumindig ang aming balahibo. Narinig naming muli ang huni ng itim na apoy, ang parehong tunog mula sa simbahan noong una. Isang itim na usok ang bumalot sa buong plaza. Nag-iba ang paligid. Naglaho ang mga kubo, ang mga tindahan, at pinalitan ng mga bangkay na nakabitin sa puno. Ang dating pista, ngayoy isang malaking libingan. Yan pagpapalaya kaluluwa na pansin naming muling umiilaw ang aming mga anting-anting. Ang orasyong tinuro sa amin noon ni Mang Miro ay muling bumigat sa aming mga alaala. Kinuha ni ang maliit na botelya ng langis ng niyog na may pinaghalong dugo ng itim na manok, isa sa mga iniwan ni Ginoong Alcantara para sa huling depensa. Nag-orasyon si Lito. Tinawag namin ang mga kaluluwang nakakulong. Isa-isa silang nagsilabasan mula sa lupa, nakagapos sa mga kadena ng usok, umiiyak at umaasa. Kung may kapangyarihang pumatay, may kapangyarihang magpalaya, sigaw ni Itinaas namin ang anting-anting at ipinahid ang langis sa lupa. Kumidlat. Umuga ang paligid. At isang malakas na sigaw mula sa ilalim ng lupa ang bumasag sa katahimikan, parang daan-daang nilalang na nanlumo sa pagkatalo. Sumambulat ang liwanag sa buong plaza. Sa loob ng ilang segundo, parang may sumabog na araw sa gitna ng dilim. Yan pagkawala ng baryo muli pagmulat namin, wala ng plaza. Wala ng simbahan. Wala na ring mga tao. Ang buong lugar ay naging parang abandonadong lupain, may sunog sa damo, may abo sa paligid, at isang sira-sirang poste ng ilaw ang natira. Isa-isang nagsidating ang mga sumama sa amin. Wala silang masabi. Tahimik. Namumugto ang mata. Alam nilang may nangyari, hindi ito panaginip. At muli may tumawag sa amin, ang matandang babae sa puting bestida. Nagawa ninyo. Hindi pa ito ang katapusan. Pero ngayon, ang mga kaluluwang nawalan ng boses ay malaya na. Yan panata ng AV, nakaligtas pagbalik namin sa Maynila, sumulat kami ng isang pahayag, isang babala, isang panata. Na ang mga baryong ito, ang mga sayawang hindi mo kilala, ang mga pistang walang pangalan, ay hindi basta kasayahan. Ang aming kwento ay hindi lang karanasan, ito ay paalala. Ipinasa namin ito sa mga alternatibong podcast, mga kwentuhang bayan, mga vlogger at mga simbahan. At bagamat marami pa rin ang hindi naniniwala, mas marami na ngayong nag-iingat. Tuwing panahon ng pista, may mga kabataan nang hindi basta sumasama. May mga nanay at tatay nang nagtatanong, anong baryo yan? Totoong lugar ba yan? At kami ang mga nakaligtas sa sayaw ng dilim. Hindi na kami babalik sa baryong iyon. Ngunit kung muling lilitaw ito, alam na namin ang gagawin. Epilogo, huling babala sa huling bahagi ng dokumentaryong ginawa ni Ginoong Alcantara. Ito ang kanyang iniwang salita, sa bawat lugar na may kasiyahan, tanungin mo muna, sino ang nag-imbita? At sino ang inaanyayahan?
Dahil baka hindi tao ang nagsimula ng sayawan, kundi mga nilalang na matagal ng gutom sa kaluluwa ng sangkatauhan. 27.